Mayroong balita, um, balita po ito na mayroon pang pangatlong impeachment complaint na ipa-file po sa Lunes. Kumpirmado po ito. Kumpirmado mga kabunyog, hindi lang natin alam sino kayang grupo ito. Hindi natin alam sino kayang pangatlong grupo ito na magpa-file ng impeach complaint kay Sara Duterte. Ang una, alam naman natin, nag-file nung February 2 ng umaga, kasama dun yung Bunyog sa nag-file nung umaga. Unang nag-file yung Makabayan Black, pagkatapos nun, yung second impeachment complaint, i-file naman ng Akbayan, Magdalo, Tindig Pilipinas, Mamamayang Liberal. Sila Laila de Lima yon, yung pangalawang impeachment complaint. Yung dalawang impeachment complaints na yon ay trinansmit na sa office ng Speaker of the House. Kaya sa ngayon, yung dalawang impeachment complaints na final noong February 2 ay nasa opisina na ng Speaker ng House. Trinansmit na. Pagkatapos nun, i-re-refer yan ng Speaker of the House sa Committee on Rules. Ipapadala sa Committee on Rules. Ang Committee on Rules naman, i-re-refer yan sa Justice Committee. Ayan, kaya yan po ang mga aasahan natin sa susunod na mga araw. Kaya lang, mayroong balita ngayon na may pangatlo pang impeachment complaint. Ngayon, anong mangyayari dyan sa pangatlong impeachment complaint? Hanggat hindi pa rin i-refer sa Justice Committee, wala pang nagbabawal. Hanggat hindi pa nare-refer sa Justice Committee. Kasi yung referral sa Justice Committee, yan yung nagtitrigger ng one-year bar rule. Ilinaw lang natin mga kabunyog, mga kababayan, yung one-year bar rule, natitrigger yan kapag trinansmit na sa Justice Committee, sa House Committee on Justice. Sa ngayon, wala pa po sa Justice Committee. Kahit sa Lunes, wala pa yan sa Justice Committee. Kasi i-refer pa muna yan sa Committee on Rules. Kaya kung may mag-file sa Lunes, hindi pa po yan bawal. Ang hindi lang natin alam, sino kaya yan? Naiintriga ako, sino ba yan? Kasi kung sa grupo namin, nakapag-file na yung Bunyog, nakapag-file na yung Makabayan Black, nakapag-file na yung Magdalo, Akbayan, yung pangatlong impeachment complaint, hindi natin alam kanino yan. Actually, noong nakaraang impeachment complaint ni Sara, tatlo rin talaga yon. Ang unang impeachment complaint noon ay final ng Akbayan, nila Laila de Lima. Ang pangalawang impeachment complaint noon ay final ng Makabayan Black. Ang pangatlong impeachment complaint noon ay final, i-final ng clergy. Yung grupo ng clergy nila Father Robert Reyes ang alam ko Yung pangatlong grupo noon na nag-file. So ngayon, yun ba ang pangatlo uling grupo na magpa-file din? So hindi ko pa alam. Tatanungin ko nga bukas kung sino yung ikatlong grupo na yan na magpa-file sa Lunes. Ano to? Anyway, pwede pa bang mag-file sa Lunes? Yes. Kasi hanggat hindi pa nare-refer sa rules ay sa Justice Committee, hindi pa natitrigger yung one-year bar rule. Ay sa ngayon, wala pa naman sa Justice Committee, nasa opisina pa ni Speaker Budgie D. Kare-refer lang kahapon. Kung hindi ako nagkakamali, ni-refer kahapon sa kahapon ba o ngayon? Ang parang ngayon yata. Mayroong paliwanag si Congressman Terry Ridon at si Congresswoman Laila de Lima, may mga balibalita na pwede pa raw i-adapt o gamitin yung fast track 1/3. Pwede pa daw gamitin. Anong ibig sabihin ng fast track 1/3? Mga kabunyog, mga kababayan, ang modes kasi o paraan ng pag-file ng impeachment complaint, yung nakikita natin ngayon, yung ginamit kay PBBM, hindi yan yung fast track. Yan yung normal track. Yan yung slow track. Mabagal. Bakit mabagal? May private citizen magpa-file ng impeachment complaint, pagkatapos ay may mag-i-endorse na kongresista, i-refer sa Justice Committee, maghihiring ang Justice Committee. Yan yung slow slow track.
Yan yung mabagal. Yan yung ginawa kay PBBM, slow track. Itong ginagawa ngayon, slow track din ito. Yung first and second impeachment complaint, i-refer din yan sa Justice Committee, slow track din yan. Ano yung sinasabing fast track? Ang fast track 1/3, yan yung ginamit kay Sara Duterte noong February 5. Yung kapag mayroon ng more than 1/3 na kongresista ang mag-i-endorse ng impeachment complaint, hindi na kailangang dumaan yan sa slow track o sa mabagal. Fast track na yan. Kasi mayroon ng 1/3 eh. Pag mayroon ng natipon kaagad na 1/3 na signatures, sila na kaagad yung complainants. Ibig sabihin, diretsa na yan, ipafile, i-endorse na yan sa itatransmit na yan sa Senate. Kaya nga fast track 1/3 ang tawag eh. Yan yung pangalawang mode ng impeachment. Ginamit yan noong February 5. Yan yung pinatay ng Supreme Court. Kaya lang, ang sabi kasi ng Supreme Court noon, hindi naman sinabi ng Supreme Court na hindi pwede ang fast track. Hindi yon. Ang sinabi lang ng Supreme Court, mayroon ng mga naunang final na impeachment complaints, tatlo na yun, saka nag-file nung fast track. Bawal yon kasi na-trigger na daw yung 1-year bar rule. Yun ang sabi ng Korte Suprema. So ngayon, pwede ba uli yon na mag-fast track pa uli? Samantalang mayroon ng 2 impeachment complaints na i-file? Yes. Hanggat hindi pa na i-refer sa Justice Committee. Ang pagka-count kasi ng 1-year bar rule kapag na-i-refer na sa Justice Committee. Kaya ang nangyari doon sa dito, kapag itong first 2 impeachment complaints na i-refer na sa Justice Committee, hindi na pwede yung fast track. Ano ba kasi ang maganda? Yung slow track o yung fast track? Ay syempre, mas maganda yung fast track. Kasi hindi na dadaan sa mahabang proseso. Diretso na sa Senado, magta-trial na kaagad. Kumbaga, yan yung bintahin ng fast track. Ano naman ang disbintahin ng fast track? Ang disbintahin ng fast track, kapag nakarating sa Senado, baka patayin sa impeachment doon. Ibig sabihin, hindi ma-convict ang ini-impeach na official. Masasayang yung 1/3 na more than 1/3 na nag-endorse na kongresista. Ang maganda naman sa slow track ganito. Dito pa lang sa Justice Committee, mahuhubara na ang ini-impeach na official. Kasi magpipresent na ng mga testigo at ebidensya eh. Doon pa lang sa Justice Committee, mayroon ng mini trial yan. Kumbaga, maglalabas naman ng mga testigo at ebidensya. Yan yung slow track. Kaya, kapag dumaan sa slow track, kahit hindi makalusot doon sa 1/3, kapag hindi nakuha yung 1/3 na boto, pero na-expose na yung ini-impeach na official doon sa Justice Committee kasi ilalabas na yung mga testigo at ebidensya. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, yan naman ang advantage ng slow track. Ang disadvantage naman ng slow track, ilalabas mo na yung mga testigo at ebidensya mo, tapos makakapaghanda na yung impeach official. Pagdating sa Senado, preparado na siya. Yun naman ang disadvantage ng slow track. Ano naman ang disadvantage ng fast track? Ang disadvantage ng fast track, pagdating sa Senado, tapos pinatay sa Senado yung impeachment, hindi man lang mailalabas yung mga ebidensya at testigo, baka patayin ka agad sa Senado. Masasayang yung final na impeachment. Samantalang kung dumaan sa slow track, kumbaga yung mga issue, yung mga grounds kay Sara Duterte, maiilalabas na yan sa Kamara pa lang. Kaya pag hindi nakuha yung 1/3 na boto doon sa House of Representatives, kahit hindi makuha yung 1/3, na-present na yung mga ebidensya at testigo. Yan yung advantage ng dumadaan sa slow track.
Ang disadvantage ng slow track, linabas mo na yung mga testigo mo at ebidensya. Kaya makakapaghanda yung in-impeach na official. Pagdating sa Senado, preparado na siya. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, bakit kaya may gusto pa ring dumaan sa fast track? Ang fast track kasi bibiglain mo yung mga kongresista eh. Bigla na lang lalabas yung mga pirma. Samantalang kung slow track, baka gapangin pa ni Sara Duterte yung mga kongresista isa-isang takutin. O sige, kung nanalo akong presidente, babalikan ko kayo. Parang ganun yan eh. Pag election sa 2028, kakampanya namin, hindi kayo butuhan. Kaya ibig sabihin sa slow track, habang mas mabagal, habang mas matagal, nakakagalaw, nakakamaniubra ang ini-impeach na official. Sa fast track, hindi, nabibigla. May element of surprise. Kaya nga 'di ba yung nangyari noong February 5, nabigla noon, bigla na lang mayroon na palang hindi nga lang 1/3, 260 yata ang nakapirma doon. Oh. Anyway, mga kabunyog, bakit kasi may nagpo-propose pa ng fast track hanggang ngayon? Ay hindi naman natin mababawalan ng mga kongresista eh. Baka ayaw na nilang idaan pa sa Justice Committee. Gusto nila. Mayroon na kaming 1/3 na pirma. Larga na yan. Dalhin na yan sa Senado. O, yan yung tinatawag na fast track 1/3. Sabi ni Congressman Terry doon, mayroon daw nag-iisip na idaan pa rin sa fast track 1/3 eh. Gamitin pa rin daw yun. Bawal ba yun? Hindi. Wala namang nagbabawal. Nasa Constitution yan eh. Bakit kasi mali daw nung nakaraan? Sabi ng Korte Suprema kasi, may nauna ng impeachment na trigger na yung 1-year bar rule saka gumamit ng fast track. Dito hindi pa naman kasi hindi pa rin i-refer sa Justice Committee. Pero once na ma-refer na sa Justice Committee yung dalawang impeachment complaints, hindi na pwedeng gamitin ang fast track. O yan mga kabunyog talagang ang malinaw dito, kung ano man ang paraan yan, slow track o fast track, ang importante ma-impeach si Sara Duterte. Bakit mayroong nagpupush ng fast track pa rin? Para daw hindi na magtagal pa. Kumbaga kung mayroon na rin namang 1/3 na perma ng mga kongresista, papirmahin na, diretsa na. Hindi na magagapang ni Sara. Hindi na magagapang ng mga kampo ni Sara, yung mga kongresista. Hindi na matatakot. Fast track eh. Pero kung slow track, mabagalan. Pag nakikita na nila na delikado na si Sara, bago magbutuhan sa plenaryo, kasi magbubutuhan sa plenaryo ng 1/3 eh, baka gapangin, takutin yung mga kongresista. Pwede nilang gawin nga talaga yan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, abangan na natin sa Lunes, sino kaya yung sinasabing magpa-file. Kasi may magpa-file pa daw ng pangatlong impeachment complaint eh. Abangan natin mga kabunyog, mga kababayan. Ano man ang paraan ng impeachment kay Sara, ang importante ma-impeach si Sara. Ayan, handa na ang Senado eh. Sabi ni Senate President Tito Soto, handang-handa na sila. Handang-handa na daw sila sa Senado. Mga kabunyog, mga kababayan. Saka sabi ni Senate President Soto, sa pagkakataong ito na siyang Senate President, papaspasan daw nila yan. Tatapusin kaagad nila ang impeachment ni Sara. 3:00 daw ng hapon hanggang gabi. Araw-araw. Talagang ipapast-track daw nila yung trial ni Sara Duterte. Ganun yung nakikita nila. Tapos si Senate President Soto nagpa-practice na rin. Nagpa-practice na rin, kasi kailangan niya talagang ayusin, siyang magpe-preside eh. Siya ang magpe-preside. Kapag ang ini-impeach ay presidente, ang nagpe-preside Chief Justice ng Korte Suprema. Pero kapag ang ini-impeach ay Vice President, Ombudsman, mga ganyan, Senate President. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya abangan natin ito, mga susunod na mangyayari. Mayroon daw magpa-file sa Lunes, pangatlo. At mayroon mga balibalita na posible pa rin daw gamitin ang fast track. Hindi natin alam kung alin talaga ang magagamit. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.